Good day mga ka-showbiz natin dyan. Tapos na nga ang halalan at marami ngang mga luhaan na mga artista dahil natalo nga sila. Pero marami man mga natalong mga celebrity, alam nyo ba na marami pa rin mga nanalo? Yes po mga ka-showbiz, tama ang inyong narinig. Atin kikilalanin ang top 30 na celebrity na nanalo. At hindi nga sila luhaan gaya ni Diwata. Pwes, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala ninyo ang ating top 30 na celebrity na nakalusot nga sa kanilang katatapos pa lamang pagtakbo sa Halalan 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa showbiz. Susunod na! Top 30 na mga celebrity na nakalusot ngayong halalan at mapalad nga sila dahil mahal sila ng madlang people. Unahin na nga natin dyan si Angelo De Leon, ang actress na magaling. Sa kanyang pagtakbo sa Pasig bilang councilor ay panalo nga siya. Malakas pala itong si Angelo De Leon sa Pasig sapagkat nakakuha nga siya ng 171,348 votes. Grabe pala itong si Angelo De Leon. Akalain mo sobrang lakas niya sa madlang people. Nasa number 1 standing nga siya bilang city councilor ng Pasig. Iba ka talaga, Angelo. At panalo nga rin si Lucy Torres Gomez, ang may bahay nga ni Richard Gomez bilang mayora naman ng Ormoc City, kung saan tagumpay niya rin na naipanalo ang laban bilang mayor at nakakuha nga siya ng vote na 89,123. Nilampaso niya nga ang kanyang kalaban. Speaking sa malakas, isa pa sa mga veteranang actress na si Vilma Santos bilang isang gobernador ng Batangas ay nakakuha naman siya ng 640,073 votes. Patunay lang to na mahal nga itong si Vilma Santos ng kanyang mga kababayan sa Batangas. At nakalusot naman si Aiko Melendez at nasa number 2 ranking pa nga siya bilang city councilor ng Quezon City, kung saan nga ay sobrang lakas niya rin dahil nga rank number 2 siya. Nakakuha siya ng 142,495 votes. Grabe talaga si Aiko Melendez. Pasok nga rin bilang congressman itong si Lani Mercado Revilla. Hindi man nakapasok ang kanyang asawa na si Bong Revilla Jr. sa Senado, panalo naman siya bilang kongresista nga ng Cavite sa 2nd District. Malakas pa rin ang nasabi nating Revilla family dahil panalo nga itong si Lani Mercado. At hindi rin nagpadaig si Arjo Atayde, kung saan congressman rin siya sa Quezon City sa kasalukuyan. Nanalo nga siya na meron ngang vote na 91,894. Malakas rin pala itong si Atayde. Akalain mo congressman siya sa kasalukuyan? Speaking naman sa malakas, si Jason Abalos ng Nueva Ecija ay hindi nga rin nagpadaig, kung saan nanalo siya bilang board member. Nakakuha nga siya ng 101,971 votes. Ang lakas rin ni Jason Abalos ha. Speaking sa malakas, si Jolo Revilla ay congressman rin ngayon sa 1st District ng Cavite. Nakakuha nga siya ng 145,505 votes. Samantalang ang veteran actor na si Daniel Fernando ay gobernador pa rin ng Bulacan sa Region 3 na nakakuha nga siya ng 1,169,428 votes. Ang lakas niya rin, grabe sa 1 million na. Nilampaso niya rin ang kanyang katunggali. Si Tito Soto naman na veteran actor din, komedyante, ay nakakuha nga siya ng 14,596,443 na boto niya bilang senator. Grabe, ang lakas pa rin ng Soto family. Akalain mo nasa rank number 8 siya.
At syempre si Lito Lapid naman ay nasa 11 standing pagdating sa senator at nakakuha nga siya ng 13,120,957. So ibig sabihin talagang malakas pa rin ang mga artistang ito. Bukod kasi sa kilala na sila at sikat na, bentahi talaga kapag lagi kang lumalabas sa telebisyon at nai-interview. At gaya nga rin ni Alex Castro ay nanalo nga rin bilang Vice Governor ng Bulacan sa Region 3 na nakakuha rin ng 1,350,714 votes. Ang lakas niya rin pero hindi na rin tayo magtataka sapagkat ka-line up niya nga si Daniel Fernando na gobernador nga rin sa Bulacan at silang dalawa nga ang tambalan, kung kaya masasabi natin na same nga rin ang boto nila na halos dikitan, parehas 1 million lampas. Panalo nga rin ang veteran actor na si Gestoni Alarcon bilang board member sa Rizal. Nakakuha naman siya ng 248,097 votes. Iba rin talaga kapag maitsura ka, talagang lapitin ka rin siguro ng madlang people. At syempre, malakas naman talaga yan si Gestoni Alarcon sa madlang people, kung kaya nga binoto rin siya. At dati na rin naman siyang nakapasok noon sa politika. At speaking sa kapapasok pa lamang nga bilang top councilor ng Maynila na si Joaquin Dumagoso, talagang nanguna nga siya pagdating sa standing. Syempre, ang kanyang tatay ay mayor, kung kaya hindi na tayo mabibigla na minahal rin itong si Joaquin Dumagoso ng madlang people dahil nga talagang inikot niya rin ang buong Maynila, kahit nga sa nasabi nating mga liblib na lugar pagdating sa Maynila ay talagang pinuntahan nga ito ni Joaquin Dumagoso. Kita natin na talagang malakas siya at siguro kahit sobrang bata niya pa, i-vinote siya ng kanyang mga kababayan dahil nakikita nila na mabuting tao nga itong si Joaquin Dumagoso sapagkat wala nga siyang pinipili na lugar at mga tao na makakasalamuha. Lahat nga ay talagang nakikipagyakapan siya, nakikipagkamayan at nagbi-bless pa nga siya sa mga nakakatanda. Iba talaga itong si Joaquin Dumagoso. Mukhang magiging mayor rin to pagdating ng panahon sa Manila. Kita naman natin na ngayon pa lang ay may potential na siya. Speaking sa may potential, ang pagbabalik nga ni Yorme, ito ngang si Isko Moreno ay nagkaroon nga muli ng pagkakataon na makapasok sa Maynila, kung saan nagkaroon na siya ng boto 529,507 votes. Nilampaso niya ang kanyang kalaban na hindi man lamang nangalahati sa vote nga ni Moreno. Talagang malakas talaga itong si Yorme pagdating sa Manila, kung kaya siguro ang lahat ng mga tolonggis dyan ay mawawala na naman, malilinis na naman ang Manila dahil nga yan kay Isko Moreno. Well, talagang kung hindi mahal si Isko Moreno ay hindi siya iboboto. Talagang malakas siya at wala tong dayaan na. At eto nga ang napakagwapo nga rin na si Alfred Vargas ay pasok nga rin siya sa Quezon City bilang councilor na nakakuha nga siya ng 133,000 votes. Grabe rin itong si Alfred Vargas. Well, noon pa naman ay madalas na siyang nananalo sa politika at hindi na tayo bago na muli siyang nahalal bilang councilor. At kita natin na talagang ang kanyang advokasya at pagtulong nga sa kanyang kababayan ay bukal naman sa kanyang puso, kung kaya nga sa kanyang pagtakbo muli ay hindi nagdalawang isip ang kanyang kababayan na i-vote nga siya at nasa rank number 3 nga siya pagdating nga sa City Councilor ng Quezon City. Talagang iba talaga kapag gwapo rin at malakas sa madlang people. Lamang talaga ang artista kapag sa ganitong laban dahil hindi pa man sila nagpapakilala ay kinikilig na ang mga madlang people. At eto rin, si Richard Gomez ay congressman ng Leyte na kung saan panalo nga siya at nakakuha naman siya ng score na 171,406. Nilampaso niya rin ang kanyang katunggali. Well, hindi na rin tayo bago kay Gomez dahil matagal na rin naman siya na nasa politiko.
At syempre bukod sa pagiging artista ay matulungin rin daw talaga ito sa kapwa, kung kaya nanalo rin siya bilang congressman at dati na nga rin siyang mayor sa kanilang lugar. At speaking naman sa ating Vico Sotto, muli na naman siyang nahiihalal bilang mayor ng Pasig, kung saan nilampaso niya ang kanyang kalaban at nagkaroon nga siya ng vote na 345,375. Grabe talaga ang kanyang kalamangan sa kanyang nakalaban. Hindi man lang nangalahati ng score ang kanyang nakatunggali, kung kaya talagang landslide victory at minahal talaga itong si Vico Sotto ng kanyang mga kababayan. Speaking sa minahal, si Aaron Villaflor ay nakakagulat talaga, kung saan nga ay pasok nga rin siya bilang board member sa kanyang lugar. Malakas rin itong si Aaron Villaflor pagdating nga sa Tarlac sa Region 3, dahil nga nanalo siya bilang board member na nagkaroon nga siya ng 119,412 votes. Iba talaga itong si Villaflor. Hindi lang siya kilala bilang artista, talaga ngayon makikilala na siya bilang public service. At I hope na hindi siya maging corrupt gaya ng ibang mga kandidato. At si Aaron nga ay mahal talaga ng kanyang mga kababayan. Sa tingin ko ay magiging successful to at baka makita natin ay maging senator pa to pagdating ng panahon, dahil mabait talaga tong bata. At panalo nga rin itong si Gian Soto bilang Vice Mayor ng Quezon City. Well, hindi na tayo magugulat dahil Soto clan to. Alam naman natin na ang Soto ay malakas talaga at kilala nga silang pamilya, lalo't sanay na nga sila sa politika. At syempre, hindi nga rin nagpahuli itong si Angelica Jones, kung saan nanalo naman siya bilang board member ng 3rd District sa Laguna. Grabe rin itong si Miss Flawless na si Angelica Jones, hindi rin nagpakabog. Samantalang pasok naman bilang councilor ng Makati sa 1st District itong si Jong Hilario. Iba rin talaga itong si Jong, pasimple lang pero malakas talaga sa madlang people. At hindi rin nga nagpahuli ang ating mayora na bago na nga ngayon sa Bayambang, kung saan nga si Ninya Josena ang bago ngang mayor sa Bayambang, Pangasinan. At syempre hindi nga rin nagpatalo sa Gumaca, Quezon itong si Joronteng at nanalo nga siya bilang councilor. At ang kapwa niya rin na basketballista na si James Yap ay nakalusot nga rin bilang councilor sa 1st District ng San Juan. Well, kilala naman itong si James Yap at sikat nga siyang basketballista. At hindi na tayo magugulat na nanalo siya. JC Parker ng Angeles City nakalusot rin bilang councilor. Ang dating Viva Hot Babes, Ina Alegre, mayora naman ng Oriental Mindoro, isa rin beauty queen at malakas rin sa kanyang mga kababayan. At nanalo nga rin sa Los Baños, Laguna itong si Leren Bautista bilang councilor. Si Maricel Morales naman ay councilor rin sa Angeles City. At ito naman si Kai Cortez ay councilor naman sa Taytay, Rizal. Panalo rin ang veteran actor na si Lou Veloso bilang councilor sa 6th District ng Manila. So yun na nga mga ka-showbiz natin dyan, ang 30 celebrity na nagwagi nga ngayong halalang 2025. At para sa mga maiinit pagdating nga sa issue sa showbiz, kung gusto nyong laging ma-update kayo, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng showbiz. Thank you so much. God bless.